Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagdesisyon ang grupo ni Qian Yuwon na magpalipos muna ng gabi sa isang inn dahil sa malakas na ulan. Nagpadala naman ang 4th Council Elder ng South Telepathy kay Yuwon at sinabi na dahil sa ipinagkatiwala nila ang Scarlet Jade Token upang magamit para makita ang Divine Doctor sa dispatch team, ay tingin nito na mas kailangan nilang maghanap sa buong Abandon Sword Valley at hanapin ang mga ito. Sumang-ayon naman dito ang ating bida at sinabi na sana ay huminto na ang ulan bukas. Bigla namang sumingit ang tagapamahala ng inn habang nagbibigay ng mga pagkain na posibleng ang ulan ay hihinto na bukas ng umaga. Napatanong naman dito si Heobong at sinabi na paano nitong nalaman kung napakalakas ng ulan ngayon at maari pa na magpatuloy hanggang kinabukasan. Sinagot naman siya nito at sinabi na ang matandang kagaya niya ay 30 taon nang naninirahan sa lugar na ito, at ang nararanasan nila ngayon ay isa lamang rain shower dahil sa wala pa naman ang panahon ng tag-ulan, ngunit nagtanong naman ito kanila Yuwon kung nais ba ng mga ito na pasukin ang Abandon Sword Valley. Sa pagkakarinig naman ng tanong ng matanda ay biglang natigilan ang mga nasa paligid, kaya naman sa isip ni Yuwon nang umpisahan na banggitin ng matanda ang patungkol sa Abandon Sword Valley ay halos lahat ng tao sa kanilang paligid ay biglang napahinto sa kanilang mga pinag-uusapan. Sabi ng matanda na sinasabi niya ang mga bagay na ito para din sa kanilang kapakanan, kaya naman ay sinabihan niya sila Yuwon na huwag nang tangkahiin pa na pasukin ang Abandon Sword Valley, dahil walang kahit na sino ang nagawang makalabas sa loob ng valley kamakailan, at inaasahan nito na hindi gagawa ng kahangalan ang mga ito at magpatuloy sa kanilang binabalak. Sa isip naman ng 4th Council Elder na nakakapagtaka dahil bukod sa kanilang dispatch team ay wala na silang natanggap na balita na mayroon pang ibang grupo ang nawawala, kaya naman ay tinanong na nito ang matanda kung ano ba ang tinutukoy nito sa kanila. Sabi nito na kamakailan lamang ay mayroong grupo ng martial artist na kagaya nila ang nagpunta sa lugar na ito. Nakita niya na pumasok ang mga ito dito ngunit hindi na niya nakita pang muli ang mga ito na buhay. Nagtanong naman si Yuwon at sinabi na kung mayroon bang nangyayaring kakaiba sa loob ng Abandon Sword Valley, sinagot naman siya nito na paanong ang hamak na matanda lamang na kagaya niya ang magkakaroon ng pagkakataon na malaman ang bagay na ito. Sabi nito bago umalis na ang matandang kagaya niya ay binalaan na sila, at sigurado siya na magiging mahamag sa labas kapag ang ulan ay huminto na, kaya naman ay huwag na nilang tangkain pa na pumasok sa valley at mamatay ng walang dahilan at bumalik na lang sa kanilang pananggalingan. Matapos ay sinabi ng 4th Council Elder kay Yuwon na dahil sa madaming mga nakapalibot sa kanila na nakikinig ay pupuntahan niya ito mamaya upang magtanong pa ng iba pang mga detalye, kaya naman ay sinabihan na lang niya ang mga ito na magpahinga matapos nilang kumain. Matapos ay pinakinggan naman ni Yuwon ang mga usap-usapan sa paligid gamit ang mga ipinapadala nila na mga sound telepathy, sa isip nito na ang loob ng inn na ito ay punong-puno ng mga sound telepathy sa paligid. Bigla naman itong napahinto sa pagkain nang marinig nito ang patungkol sa isang bagay, sabi ng isa na malabong mangyari na mapapaslang ang tinutukoy ng mga ito dahil lamang sa hindi nito dala ang bagay na iyon. Sa isip ni Yuwon na ang bagay na tinutukoy ng mga ito ay malamang na ang Scarlet Jade Token. Ngayon ay sigurado na sila na ang Divine Doctor ay nasa loob ng Abandon Sword Valley, ngunit nagtataka naman ito kung bakit ang Council Elder yon at ang mga kasama nito ay biglang nawala, at tingin nito na may kakaibang nagaganap sa loob ng Abandon Sword Valley. Sabi nito na nababahala siya para sa kaligtasan ng dispatch team ngunit sa ngayon ay kailangan muna nilang kumalma. Dagdag pa nito na ang kwarto na ibinigay sa kanila ng Daoist Master mo ay gagamitin ng Lord, nang bigla naman itong pinahinto ni Heobong. Sabi nito na sinabi ng innkeeper na ang kwarto ay maliit para sa kanila at tingin nito na silang tatlo ay hindi magkakasya doon. Nagtanong naman dito ang 4th Council Elder at sinabi na anong gusto nitong mangyari, dahil ang Lord ay dapat lang na magkaroon ng kwarto ng sarili lamang niya. Sabi naman nito habang nakatingin kay Moonju na ang ganong kaliit na kwarto ay mahirap na paghatian nilang tatlo, at sinabi nito na mas maganda kung si Moonju ay sasamahan ang kanilang Lord upang magbantay dito. Napaisip naman dito ang 4th Council Elder, na mas maganda kung may isang sasamahan ang Lord kaysa iwanan lamang ito ng mag-isa.
Kaya naman sinabi nito na tama si Haeobong, na kailangan na samahan ito ni Moonju at pagsilbihan. Pagkasabi nito ay agad na kinuha ito ni Haeobong at sinabi na kung ganun ay kailangan na nilang magpunta sa kanilang kwarto ngayon din, sa nangyayari ay wala namang magawa dito si Moonju. Habang papaakyat ay nilingan ni Haeobong sila Yuwon at nagpadala ng sound telepathy dito. Sabi nito sa ating bida na ang kanyang number 1 na tagasunod na si Haeobong ay nailagay na siya sa magandang lugar, kaya naman ay magsaya ito sa buong magdamag kasama si Moonju, hindi naman makasagot dito si Yuwon dahil sa matinding hiya na nararamdaman. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pag-suporta. Maraming salamat. Naiilang naman ang dalawa habang papasok sa kanilang kwarto, sa isip ni Moonju na nagawa naman na nito na makasama si Yuwon sa iisang kwarto sa loob ng Demonic Academy ngunit bakit tila yata ngayon ay biglang bumibilis ang tibok ng kanyang puso, at tingin nito na kailangan na muna niyang magpakalma sa pamamagitan ng pagmemorya ng mga scripture. Pagpasok ng mga ito ay nagulat si Moonju dahil tanging isang higaan lamang ang nandito, kaya naman ay sinabi nito kay Yuwon na mukhang nagkamali ang mga ito sa pagpapalit, kaya naman ay agad na tumakbo ito palabas at sinabi na magtutungo ito sa kwarto nila Haeobong upang makipagpalit agad ng kwarto. Nang makalabas naman ay naiinis si Moonju sa kanyang nararamdaman dahil sa makakasama nito ang taong kanyang gusto at talagang nakakanerbiyos ang sitwasyon niyang ito. Agad naman itong nagtungo sa kwarto na tinutuluyan nila Haeobong. Matapos ay lumabas ito at nagtatanong kung anong kailangan nito sa kanya. Sabi ni Moonju na mukhang ang kwarto na gagamitin nila ay mali ng pagkakapalit dahil sa mayroon lamang ditong iisang higaan. Napaisip naman dito si Haeobong at sinabi na hindi ito maari. Sinabihan naman siya ni Moonju na ang ekspresyon nito ay nakakapagduda at mukhang alam nito ang bagay na iyon, kaya naman ay sinagot siya nito na anong magagawa nila dahil mayroon lamang din na iisang higaan ang nasa kwarto nila, ayaw naman maniwala dito ni Moonju. Dagdag pa nito na totoo ang sinasabi niya at sa ngayon ay kinailangan niya din na matulog sa sahig dahil sa kaparehas na sitwasyon, at hindi siya nito magagawang mapapasok dahil sa natutulong na ang council elder Yang Danhua, at kung gusto nito ay gigisingan niya ito para sa kanya. Sa nangyari ay galit naman ito, kaya naman ay bumalik na ito at sinabi kay Haeobong na kalimutan na nito ang bagay na ito. Nang makaalis ay masayang-masaya naman dito si Haeobong at sinasabi na ipagpapasalamat nito sa kanya ang ginawa niyang ito sa kanila. Nang makapunta ito sa harapan ng pintuan ay napapaisip naman ito na kung ano na ang kanyang gagawin dahil ang puso nito ay napakabilis ang tibok at hindi nito alam kung makakaya pa ba nito ang pumasok sa loob, nang bigla naman na nagulat ito nang buksan ni Yuwon ang pintuan. Tinanong siya ng ating bida na kung naipagpalit ba nila ang kanilang kwarto. Sabi nito na hindi dahil sa ang kwarto nila ay mayroon din na iisang higaan. Kaya naman sabi ni Yuwon na kung ganun ay pumasok na ito. Matapos ay sinabi ni Yuwon na siya na ang matulog sa higaan at siya ay magmameditate at gagawa ng mental training ngayong gabi. Sa isip naman ni Moonju na ano naman kaya ang nangyayari dahil mukhang hindi maganda ang nakikita nito kay Yuwon na dating kalmado at malamig ang ulo, at mukhang tingin nito na gusto din siya ni Yuwon. Matapos ay muli itong inutusan ng ating bida na mahiga na ito dahil ayos lamang siya dito. Tinanong naman siya ni Moonju kung hindi ba nito tatanggalin ang kanyang human skin mask. Paglingon dito ni Yuwon ay bigla itong nagulat dahil sa kitang-kita nitong muli ang tunay na mukha ni Moonju. Nang bigla naman ay kinuha nito ang kanyang maskara at tinanggal sa kanyang muka. Sabi niya na sinabihan na siya nito na kailangan niyang maglagay ng pandikit sa human skin mask araw-araw. Sa isip naman ni Yuwon na naaalala niya noong una nitong nakita si Moonju na nagtanggal ng maskara nito, at tingin nito na magmula ng araw na iyon ay nahulog na siya sa dalaga. Habang naglalagay ng pandikit dito si Moonju ay tinanong niya si Yuwon kung anong tingin ba nito sa kanya. Bigla namang nagulat dito si Yuwon dahil sa hindi nito inaasahan ang mga ganong katanungan nito sa kanya, at sa nangyayari ay hindi naman ito makasagot dito ng diretsyo. Sa isip nito na mukhang hindi gusto ni Yuwon ang ganitong pakiramdam dahil sa lumaki ito nang walang kahit na anong nararamdaman magmula nang pumanaw ang kanyang ina.
ngunit bigla namang hinawakan ni Yuwon ang mukha nito. Sabi ng ating bida na mula ng araw na iyon, ang araw kung kailan una niya siyang nakita, ay lagi na siya nitong naiisip. Bigla namang natigilan dito si Moonju dahil sa kanyang naririnig mula kay Yuwon, at hindi rin nagtagal ay hinalikan na ito ng ating bida. Sa kailaliman naman ng gabi ay tumayo ang council elder, at agad na lumabas. Sabi nito na halos kalagitnaan na ng gabi kaya sigurado siya na ang lahat ay tulog na, ngunit nang magtungo ito sa kwarto ng matanda ay nagulat ito, dahil ang matanda na kanyang gustong makita ay wala sa kanyang kwarto. At base sa itsura ng kanyang higaan ay sigurado siya na nagtungo ito dito, at saan naman kaya ito nagpunta. Sabi nito na masyadong malakas ang ulan kaya naman ay kailangan nitong palakasin pa ang kanyang pandama. Maya-maya lang ay may naramdaman itong tao sa di kalayuan, matapos ay agad itong nagtungo dito. Nang makarating ay may nakita itong dalawang tao na nag-uusap. Sa isip nito na mukhang may nauna pa bukod sa kanya dito. At ang hawak nito ay ang Scarlet Jade Token na kinakailangan upang magawang makita ang Divine Doctor. Kaya naman sabi nito na kailangan niya munang hintayin ang mga ito na matapos na mag-usap, nang bigla namang inatake ng matanda ang kausap nito sa kanyang ulo, sa nakita niyang ito ay bigla siyang nagulat. Sa isip nito ay hindi siya makapaniwala, dahil ang akala nito ay hindi ito natuto ng kahit na anong martial art ngunit ang isang ito ay isang expert, at isang expert para hindi niya magawang maramdaman. Sabi dito ng matanda na masyado na itong nagsasayang ng oras para lang sa pag-iipon ng mga ganitong bagay, at ngayon ay tingin nito na kailangan naman niyang mag-umpisa na manghuli ng daga sa paligid. Nagulat naman ang council elder dahil sa nagawa nitong matukoy kung nasaan siya, kaya naman ay mabilis itong umalis sa kanyang kinaroroonan. Ngunit mabilis lamang siya nitong naabutan kaya naman ay agad na nagbigay ang council elder dito ng isang atake na mabilis naman na nailigan ng matanda. Sabi nito na masyado itong mabilis upang magawang mahuli, dagdag pa nito na ang kanyang likuran ay masyado nang sumakit dahil sa paglalakad sa loob ng inn, kaya naman ay nagpapasalamat ito dito dahil sa ginawa niyang iyon. Matapos ay agad na tinanong ito ng council elder kung sino ba talaga ito. Sinagot naman siya nito na gaya ng kanyang nakikita, ay siya ang may-ari ng inn na ito. Nang may mapansin naman ito sa matanda dahil nakasuot ito ng human skin mask, matapos ay mabilis naman na umatake sa kanya ang matanda. Sa nangyari ay nagulat naman ito dahil ang atake nito ay sadyang napakalakas, kaya naman nang matapos ay bigla na lang itong napa-atras, ngunit mabilis naman siya nitong sinundan. Kaya naman ay bigla itong nagpakawala ng napakaraming pag-atake sa matanda na mabilis naman itong naiiwasan, ngunit maya-maya lamang ay agad na din itong nakarating sa kanyang harapan. Kaya naman ay agad itong napaiwas sa atake nito sa kanya, na nasundan pa ng sunod-sunod na pag-atake nito. Kaya naman ay nang magawa nitong makaiwas sa malakas na atake ng matanda ay sa pagtayo nito ay agad din itong nagbigay dito ng isang napakalakas na atake. Ngunit nagawa naman itong maiwasan ng matanda ng walang kahirap-hirap. Masaya naman na sinasabi nito na tingin ba niya na magagawa siyang matamaan ng mga ganon lamang na pag-atake, at sa ginagawa nito ay lalo lamang niyang dinadagdagan ang bangkay na nakita niya kanina lamang. Napangiti naman dito ang council elder at sinabi na sa tingin niya ay mali ang matandang ito. Nang bigla naman itong nagsagawa ng isang teknik at naging dalawa ito sa kanyang paningin, kaya naman nang mag-umpisa na itong umatake sa kanya, ay bigla itong napaisip kung alin sa dalawa ang tunay. Kaya naman dahil sa hindi nito alam kung sino sa dalawa ay inatake na lamang nito ang pinakamalapit sa kanya, sa nangyari ay sinabihan siya nito na mali ang kanyang hula, matapos ay inatake siya nito na mabuti na lamang at nagawa nitong mas agad gamit ang kanyang espada. Matapos ay sinabi nito na sa tingin niya na ang kanilang maliit na laro ay dito na magtatapos, dahil ihahatid na niya ito sa kabilang buhay. Ngunit bigla naman itong natigilan nang may maramdaman na isang malakas na presensya, kaya naman ay agad itong napa-atras. Bigla namang natuwa dito ang council elder sa pagkakakita nito kay Yuwon, sa isip naman ng ating bida na ang isang ito ay hindi isang ordinaryong inn owner. Sabi naman dito ng matanda na ngayon ay naiintindihan na nito na ang rason kung bakit inatake ng kanyang kasamahan ang pader ng inn ay upang may patawag siya,
Akala nito na isa lamang itong binata na walang alam, at mukhang itinatago lamang nito ang tunay niyang lakas. Agad namang tinanong ito ni Yuhun kung sino ba talaga ito. Hindi naman ito nagawang sumagot dahil sa naramdaman nito na nagising na ang iba pang mga nanunuluyan sa loob ng inn, kaya naman ay sinabi nito sa ating bida na mukhang maswerte ito sa ngayon at nailigtas ang kanyang buhay. Matapos ay agad naman na itong umalis, kaya naman ay sinigawan ito ni Yuhun at sinabi na tingin ba nito ay makakatakas pa siya, at agad na nagbigay ito sa matanda ng atake. Napansin naman niya ito kaya naman ay mabilis lamang niyang naiwasan ito. Agad naman na pinigilan siya ng council elder at sinabi na hindi na nito kailangan pa na habulin ito, kaya naman ay napapatanong ang ating bida na kung sino ba ang isang ito. Dahil base sa kanyang mga nakita ay hindi nito masasabi kung anong level mayroon ito, at halos ka-level niya lamang ito kagaya niya o hindi kaya ay mas malakas pa. Matapos ay agad na inakay ito ni Yuhun at sinabi na ipapasok na muna niya ito at gagamutan sa loob, na agad naman itong nagpasalamat. Agad naman silang sinalubong ng mga monghe at tinatanong kung anong nangyari sa mga ito. Kaya naman ay sinabi ng council elder na bigla silang natambangan. Dagdag pa nito na inaayos nito ang kanilang kabayo ngunit nakita nito na pinaslang ng matandang tagapamahala ng inn ang isa sa mga commander na nanunuluyan dito. Kaya naman ay agad na nagtungo ang mga kasamahan ng namatay upang alamin, di rin nagtagal ay nakita nila ang kanilang commander na nakahiga at wala ng buhay. Sa isip ng isang kasamahan nito na dapat ay kukuha ito ng impormasyon sa tagapamahala ng inn. Nang bigla naman itong may napansin, kaya naman ay tinanong niya ulit ang 4th Council Elder na kung ang tagapamahala ba talaga ang pumaslang dito. Sumagot naman ito at sinabi na kitang-kita ng dalawa niyang mata ang nangyari at nang sundan niya ito ay mabilis na tumakbo ito papasok ng Abandoned Sword Valley. Matapos ay agad na nagutos ito na magmadali silang sundan ang matanda dahil sa hawak nito ang Scarlet Jade Token. Matapos ay agad na kumilos na ang mga ito upang masundan ang matanda. Hindi naman makapaniwala ang Daoist Master at napapatanong kung bakit nangyari ito. At ang matandang kilala niya ng mahabang taon ay isa palang master ng martial arts at nagawa nitong pumaslang ng isang commander. Ang nais lang sanang gawin nito dito ay ang magtanong ng ilang mga impormasyon ngunit ang natagpuan lamang nila ay ang isang bangkay. Ngunit may napansin naman ang isang nasa paligid, at tinatanong ang kasama nito kung nakita din ba niya ang isang iyon. Dahil sigurado siya na isa itong human skin mask at tingin nito na matatanggal na ang suot nito dahil sa nababasa ito ng ulan, at mukhang ang mga ito ang umatake sa matanda at sa kanilang kasama, ngunit hindi naman sumang-ayon ang kasama nito dahil sa ang biktima ay namatay gamit ang espada, ngunit ang dalawang ito ay parehas na may gamit na blade, kaya naman sabi ng isa dito na mukhang may nagaganap na naman sa loob ng Abandoned Sword Valley. Kinabukasan, ay napansin ni Yuhun na mukhang maagang umalis ang mga Daoist sa kanilang tinutuluyan na inn, at mukhang ito ay dahil sa naganap kagabi. Ngunit naabutan ang mga ito ni Yuhun na tinatanong ang isa pang taga-silbi sa inn, at sinasabi nito na hindi niya alam ang tinatanong ng mga ito sa kanya at nagsasabi ito ng totoo. Sabi pa nito na noong nakaraang buwan ay nawala ito ng 5 araw at bumalik. Sabi nito na naramdaman niya na may kakaiba dito ngunit dahil sa hindi nitong magandang personalidad ay hindi na siya nagtanong pa dito. Sa isip naman ni Yuhun na ang tagal ng araw na ito ay siyang tagal din upang magawa ang human skin mask gamit ang mukha ng matanda na kinuhanan nito. Narinig naman ni Yuhun ang pinag-uusapan ng mga ito, at sinabi nila na ito din ang tagal bago naputol ang kontak nila sa kanilang tauhan, kaya naman ay kailangan na nilang magmadali. Kaya naman sa isip nito na kung nagmamadali ang mga ito ay may kaugnayan ito sa taong kanilang tinutukoy, at tingin nito na may malalaman sila dahil sa doon din ang tungo ng mga ito sa loob ng Abandoned Sword Valley. Matapos ay sinabi ni Heobong na ihahanda na nito ang kanilang mga kabayo na gagamitin, at sa paglalakbay ng mga ito, ay sinabi ni Heobong na hindi ito sigurado kung tama pa ba ang direksyon na tinatahak nila dahil sa ang mga damo dito ay masyadong matataas upang daanan ng kanilang mga kabayo. Sa isip naman ni Yuhun na ang kanyang pandama ay nasa mataas na alerto kung sakali man na may panganib silang makasalubong, ngunit ito ay parang paghahanap ng karayom sa loob ng mataas na damo.
Kaya naman tinignan nito ang mapa na ginagawa ng nanomachine at sinabi nito na 5% pa lamang ito. Hindi naman natuwa dito ang ating bida dahil sa mabagal na progreso sa paggawa nito. Nang bigla namang nagtanong si Heobong na kung saan sila dapat na lumiko, agad naman sinabi ni Yuwon na ang kaliwang daan ang tatahakin nila, kaya naman ay napasabi na lang si Yuwon na mabuti na lamang at mayroon siyang nanomachine dahil kahit papaano ay hindi sila maliligaw dito. Nang bigla namang may naramdaman dito si Yuwon, tinanong naman siya ng council elder kung naramdaman din ba ito ng Lord. Sabi ni Yuwon na mayroong kakaiba sa di kalayuan at tingin nito na kailangan muna nila itong matignan. Habang sa paglalakad ng mga ito, ay napapasabi si Yuwon na ang nararamdaman niya ay mas lalo pang lumalakas at ang mga tunog na ito ay parang matatalas. Ngunit may naamoy naman dito si Heobong, kaya naman ay agad nitong sinabi sa ating bida na mukhang nakakaamoy ito ng mga dugo sa paligid, kaya naman ay sinabi ni Yuwon na magmadali na sila dahil tingin nito na malapit na sila. Pagkasabi nito ay agad na nagtungo ang mga ito ng mabilis, ngunit bigla naman silang napahinto dahil sa kanilang nakita, dahil maraming mga bangkay ang nakakalat lamang sa lupa. Sabi ng ating bida na ang mga ito ang mga humabol sa matanda kagabi, at mukhang nagawa nilang abutan ito, at base sa kanyang nakikita sa mga dugo sa mga ito, ay namatay sila matapos na huminto ang ulan, ngunit nang hinabol ng mga ito ang matanda ay umuulan ng panahon na iyon. Kaya naman ay inutusan nito ang nanomachine na magsagawa ng pag-aanalisa sa katawan ng mga ito. Sabi ng nanomachine na base sa pag-aanalisa na ginawa niya sa mga sugat at sa mga pinsala sa katawan, ay halos 1 oras pa lamang ang pagkakamatay ng mga ito kaya naman ay sabi ni Yuwon na kung ganun ay hindi pa ganun katagal ito ngunit sigurado siya na ang salarin na gumawa nito ay nakatakas na, nang bigla naman itong may napansin, sabi nito na mayroong 3 tao ang umalis kagabi kaya nasaan naman ang pangatlo, at base sa martial arts level ng mga ito ay sigurado siya na hindi ito makakatakas ng ganun lamang. Agad naman siyang tinawag ng council elder, sabi nito na mayroong bakas ng 2 tao ang nandito, at tingin nito na naiwan nila ito dahil sa ang lupa ay hindi pa nagagawang matuyo dahil sa pag-ulan, kaya naman ay sinabi nito na sundan nila ang mga bakas na ito, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.